Kabanata 4881. Oh! Ang mga hiyaw ng sakit ay narinig ng si Von Thompson ay patuloy na kumikibot habang siya ay paralisado sa lupa. Nagkaroon ng dugo at natatakpan ng buo ang kanyang puting uniforme. Ito ay isang miserableng tanawin. Walang nag-isip na walang magagawa si Von kay Harvey York sa kabila ng pagkakaroon ng baril, ngunit ang kanyang kamay at paa ay nasira ng ganoon. Paanong posible? Hindi makapaniwala si Maisie Xavier. Ang mga tao mula sa mga top-rated na lupon na tulad nila ay bahagyang mapapahiya at makararanas ng ilang pagkalugi kung sila ay lumaban man lang. Hindi lamang sila lubos na napahiya, ngunit ang isa sa kanila ay naputol pa ang mga kamay at paa sa kalahati. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin? Si Von, na may napakataas na katayuan, ay nakahiga sa lupa na parang asong namamatay. Ang maliit na prito sa kanilang mga mata ay casual na nakatayo doon sa halip. Parang panaginip ang lahat. May abdo si Harvey. Hindi ba niya kilala kung sino si Von? Kahit na ang Hermit families at ang suporta ng pamilya Patel, ay hindi laban sa pamilya Thompson. Napuno ng kawalang paniwala si Amora Foster. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Harvey na hindi igalang ang pamilyang Thompson, lalo pa ang pamilyang Foster. Kasama ang pamilyang John, ang pamilyang Wright, at ang pamilyang Xavier. Kakalabanin ni Harvey ang kalahati ng nangungunang 10 pamilya. Ito ay higit sa simpleng katapangan. Napasulyap si Harvey matapos maramdaman ang titig ni Amora. Miss Amora, maaari mong isaalang-alang ang pagbali ng iyong isang braso at isang binti. Kung wala kang oras, iyon ay. Hindi ko na kailangang maghintay na gamutin ang iyong ama kung ganoon nga. Nakakakilabot ang itsura ni Amora matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Gusto niyang baliin ko ang kamay at paa ko. Anong biro? How dare you break my limbs, Harvey? Magbabayad ka dito. Nagnagalit ang ngipin ni Von. Ang pamilya Thompson ay hindi madaling e-target. Bam! Pinalipad ni Harvey si Von gamit ang isang sipa bago siya humampa sa harap ng pintuan. Nabugbog ko na si Hector. Bakit naman kita aalalahanin? Tapos, tinapik ni Harvey ang mukha ni Maisie. Alam ko na si Von ay isang alipors lamang. Bumalik ka at sabihin kay Blaine John. Sabihin mo siyang lumapit sa akin. Kung patuloy siyang lalapit para sa mga tao sa paligid ko, ako na mismo ang maglalabas sa kanya. Pagkatapos, sinampal ni Harvey si Maisie at ang iba pang lumilipad na may sampal sa kanilang mga mukha. Si Amora at ang kanyang grupo ng mga tao ay natitisad sa lugar. Ang mga corpse walker ay natural na kinuha para sa interogasyon. Hindi nagtagal, kinumpirma ng lahat na ang manggagawa ay isa lamang inosenteng tao na minamanipula ng mga corpse walker. Ang mga corpse walker ay tila may koneksyon din sa Heaven's Gate. Sa anumang kaso, maliban sa pagkakasangkot ni Von at Heaven's Gate, ang lahat ay hindi pa rin sigurado. Sinabi ni Harvey kay Soren Braff na tingnan ang sitwasyon nang manatili siya kay Mandy Zimmer upang tapusin ang mga pamamaraan sa ospital. Alas 5 ng hapon, sa Golden Sands International Airport. Isang pribadong jet ang tuloy-tuloy na lumipad patungo sa direksyon ng Walsing. Maliban kay Von Thompson, na kailangang gamutin dahil sa kanyang mabigat na pinsala, mayroon ding ilang bangkay na dinadala. Halimbawa, ang corpse walker at ilan sa mga kontak ng pamilyang John. Kasama rin ang ilang magagandang kabataang babae na pinadala ni Nameless para pasayahin si Blaine John. Lahat ng may pagkakataong ilantad si Blaine ay ipinadala kaagad sa Walsing. Naniniwala siya na sa kanyang mga pamamaraan, hindi magiging mahirap para sa mga taong ito na mawala sa balat ng lupa. Habang pinag-iisipan ng sitwasyon, sa wakas ay ibinulong ni Blaine sa bintana ng kotse sa likurang upuan ng Rolls-Royce bago nagsindi siya ng tabako. Bahagya siyang damilat ng malabo ang liwanag ng gwapong mukha niya sa ilalim ng kumikinang na bubong. Si Kensley Quinlan, na nakasuot ng isang damit, nakaupo sa gilid na perpektong nakakros ang kanyang mga binti habang paminsan-minsan ay umiindayog, na inilalantad ang kanyang kaakit-akit na medyas. Nakakahiya na walang balak si Blaine na mag-enjoy sa nakikita.
Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumalayo na parang siya ay abala. Matapos makita si Blaine na nagsisindi ng panibagong tabako nang matapos niya ang kanyang una, sa wakas ay nagpakita si Kensley ng isang mahinang ngiti nang siya ay iniabot ang isang baso ng soda. Young Master John, ang kabiguan na ito ay maliit lamang. Wala itong ibig sabihin. Ikaw, sa lahat ng tao, alam mo na ang mga matagumpay na tao ay walang pakialam sa mga detalye. Maliban sa paggawa ng mga bagay na higit pang kawili-wili, walang ibang magbabago sa larong ito. Napatingin ako sa lalaking yun, live-in son-in-law lang siya ng pamilya Jean, not to mention na hiwalayan na siya. Hindi magiging mahirap para sa amin na durugan siya. Kalmadong sinulyapan ni Blaine si Kensley. A mere live-in son-in-law acts like that. Medyo kakaiba yan, di ba? Medyo aatres ka ba? Tapos, hinagis ni Blaine yung phone niya sa lamesa. Ang oras ay mahalaga, ngunit pinamahalaan ng pamilya John ang Golden Sand sa loob ng maraming taon. Ito ay natural lamang para madali silang makakalap ng impormasyon. Curious na kinuha ni Kensley ang telepono bago nag-scroll sa impormasyon sa screen. May utang na loob sa kanya si Kyrie Patel. Maganda rin ang relasyon sa kanya ng Hermit families. Maging si Quill Gibson ay nagbigay sa kanya ng Heaven's Gates badge, gulat niyang sabi. Sa madaling salita, siya talaga ang tagapagsalita ng Heaven's Gate sa Golden Sands. Not to mention the acting head of the Sacred Martial Arts Training Ground. Nawala ng kulay ang mukha ni Kensley. Bilang miyembro ng nangungunang 10 pamilya, alam niya kung gaano kahanga-hanga ang Sacred Martial Arts Training Grounds. Ang mga sinaunang lugar ng pagsasanay ay palaging magagawang kumilos ng nakapag-iisa anuman ang edad at oras. Sa madaling salita, ang badge ni Harvey ay mahalagang nagligtas sa kanyang buhay dahil walang sinuman ang makakakuha ng posisyon ng Heaven's Gates na gumaganap sa head. Ang mga tao mula sa mga top-rated na bilog ay natural na matakot na labanan siya. Madaling ilabas siya, ngunit malamang na hindi nila kakayanin ang mga kahihinatnan ng kawalang galang. Heaven's Gate. Matagal na lumipad ang tingin ni Kensley. Kung ganoon, parang hindi alam ni Harvey ang kahalagahan ng badge, hindi ba? Hindi namin alam. Hindi rin namin ma-ascertain, sagot ni Blaine John. Sabi nga, hindi natin kayang maging reckless ngayon. Kailangan nating alamin ang kanyang posisyon at halaga, ngunit hindi natin kailangang gawin iyon sa ating sarili. Magpadala ng salita sa mga corpse walker. Sabihin sa kanila na ang kanilang mga tao ay nasa kulungan dahil kay Harvey York. Kapag nabunyag na ang lahat, magiging target ng Royal Court ang kanilang tribo. Isa pang bagay, tawagan ang mga Young Masters ng Heaven's Gate. Anyayahan sila dito para sa isang laro ng poker. Ang tagal ko na silang hindi nakita. Naghanda din ako ng 1,000 babaeng estudyante sa universidad para kay Young Master Gibson. Sa wakas, sabihin sa pamilya Jean na sumasang-ayon ako sa proposal ng kasal. Masyado akong interesado kay Mandy Zimmer kung tutuusin. Nagpakita ng malalim na tingin si Blaine. Nais niya na ang pamilyang John ay maging ang tanging boses sa Golden Sands. Hindi siya papayag na walang galang sa kanya sa isang napakahalagang sandali. Dahil si Harvey ay katumbas ng parehong Hermit families at tagapagsalita ng pamilya Patel, hindi niya isiping ilabas muna si Harvey bago ang iba. Parang overkill, ngunit ayaw magpigil ni Blaine ng anuman upang maisakatuparan ang kanyang layunin. At saka, hindi rin madaling target si Harvey. Habang si Blaine ay nakapikit sa kalangitan ng airport, nag-iisip ng mga paraan kung paano haharapin si Harvey. Sa gilid ng VIP passageway ng airport, nakaparada ang isang Audi na may magandang plaka. Ibinaba ni Harvey ang bintana ng sasakyan habang tahimik siyang naghihintay. Ayaw niya sanang pumunta, ngunit kinailangan ni Mandy na harapin ang mga pamamaraan ng napinsalang manggagawa. Ang isang tagalabas na tulad niya ay hindi makakatulong. Pagkatapos na sa wakas ay kumuha ng sapat na mabangis na mga tingin ni Mandy, si Harvey ay walang pagpipilian kundi ang pumunta. Kung tutusin, kailangan niyang sunduin ang mabuting kaibigan ni Lillian Yates. Natural lang sa kanya na makaramdam ng ganoon. Nang magkasunod na umalis ang lahat,
tanging isang babae at ang kanyang anak na babae ang naiwan na nakatayo sa daanan ng VIP. Halos nasa 50 anyos na ang hitsura ng babae, na may mga alahas na nakaadorno sa kanyang buong katawan. Nakasuot pa rin siya ng mink fur coat sa kabila ng nakakapasong panahon ng lungsod. Siya ay tila maluho, ngunit kaya niya at hindi matutulungan na magmukhang tanga din. Mukhang nasa 20s ang anak na babae. Siya ay may magandang mukha, ngunit ang kanyang malamig na mukha ay humahadlang sa kahit sino mula sa pagiging malapit sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey bago siya naglabas ng larawan para ikumpara. Ang dalawa ay natural na kamag-anak nina Lillian at Mandy, si Tita Whitby at ang kanyang anak na babae, si Elodie Jean. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Harvey at naglakad papunta sa dalawa. Bago pa man makalapit si Harvey ay narinig na ang madilim na tono ni Tita Whitby. Anong ibig sabihin nito, Lillian? Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil nanatili ka sa Australia? Mababa ang tingin mo sa amin, no? Sasabihin ko sa iyo. Ako ay mula sa pamilya Whitby, ngunit ang aking anak na babae ay kabilang sa pamilya Jean. Isusumbong ko ito sa nakakataas kung patuloy mong ginagawa ito sa amin. Ako ang patuloy na nagmamakaawa sa mga tao na ang pamilya John ay ayusin ang kasal sa iyong pamilya. Pero hindi ka pa rin pumunta para batiin ako. Gusto mo bang mamatay o ano? Napapikit si Harvey York matapos marinig ang tungkol sa kasal sa pamilya John. Balak niyang umalis agad, pero medyo na-curious siya. Mukhang kinaladkad ni Lillian Yates si Tita Whitby at ang kanyang anak na babae dito para sa lihim na motibo kung tutuusin. Hindi mapakali si Harvey sa pakikitungo kay Lillian, ngunit ginagawa niya ang mga bagay na tulad nito sa likuran niya. Kailangang ipaalala ni Harvey sa kanyang sarili na kahit gaano katanga si Lillian, ito ay sapat na para sa isang babae na tulad niya na manatili sa isang mayamang pamilya sa loob ng ilang dekada. Natural lang na magplano siya sa likod niya. Napabuntong hininga si Harvey at umiling bago naglakad na nakangiti. Ikaw ba si Tita Whitby? Hiniling sa akin ni Mandy Zimmer na sunduin ka. Sumabog sa galit si Tita Whitby. Agad niyang ibinaba ang telepono ng galit na galit niyang itinuro si Harvey. Bakit hindi kusang dumating ang asong iyon? Nagpadala siya ng driver para sa atin. Late pa ngang nakarating ang driver dito. Anong ibig sabihin nito? Masama ba ang tingin niya sa atin? Napagtanto mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo sa amin dahil lang sa pagiging late? Alam mo ba kung magkano ang kikitain namin sa loob lang ng ilang minuto? Ninitian ni Harvey si Tita Whitby habang nagtataka. I needed to be in line for the airport's exits. Natural lang na medyo late. Natural. Nagalit si Tita Whitby. Anong kinalaman nito sa akin? Kung ito ang mordo, hinampas ka ng kalahating oras na maaga. Hindi pa kami tapos sayo. Tumalon-talon si Tita Whitby sa galit. Siya ay isang upperclassman sa mordo pagkatapos ng lahat. Kahit nakamag-anak lang siya ng pamilya Jean, ang pangalan lang ay sapat na para magkaroon siya ng mataas na katayuan. Sino ang maglalakas loob na hindi siya igalang sa unang lugar? Walang maglalakas loob na malit ng kaunti, kahit na tumawag lang siya para sa isang Uber. At gayon pa man ang isang driver ay nahuli sa isang maruming lugar tulad ng Golden Sands. Ito ay sadyang hindi mapapatawad sa kanya. Bakit ka nakatingin sakin? May gusto ka ba sa akin o ano? Huwag ka nang maglakas loob. Ako ay isang maganda at personal na babae. Ngunit ang isang walang katulad mo ay hindi angkop para sa isang diyosa na tulad ko. Hindi ko man lang matano ang isang driver na katulad mo. Nawala ng imek si Harvey. Ako lang. Huwag mo nang sabihin. Itago mo yan sa sarili mo. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Gusto mo ng number ko para ma-text mo ako araw-araw hanggang sa magkaroon ka ng pagkakataong matulog sa akin. Sasabihin ko sa'yo, dapat sumuko ka na lang. Ang isang babaeng tulad ko ay nakatakdang ikasal sa isang mayamang pamilya. Mukha namang proud si Elodie Jean nang masulyapan niya si Harvey na tila desperado na tao. Dapat itigil na natin ang pakikipag-usap sa kanya, inay. Hanapin natin si Lillian Yates at ayusin na natin ang mga score.
Bulalas ni Elodie. Natauhan si Tita Whitby matapos marinig ang pangangatwiran ng kanyang anak. Tama siya. Ano ang silbi ng magalit sa isang driver? Ginawa ito ni Lillian at ng kanyang pamilya sa amin. Dapat sila ang magdusa. Napangiti si Tita Whitby nang hindi nagdalawang isip. Dahil nandito ka para sunduin kami, nasaan ang sasakyan? Let me warn you. Sa Maybach lang kami sasakay. Huwag mo nang isipin na ipasok kami sa isang bagay. Hindi yun mas mataas kaysa sa pamantayang ito. Ang ibang mga kotse ay hindi karapat-dapat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4885. Si Harvey York ay ganap na hindi nakainik. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa sa kanya ni Mandy Zimmer na puntahan sila ay umalis na siya sa lugar na ito. Bukod dito, gusto niyang matapos ang buong sitwasyon sa lalong madaling panahon. Iyan ang sasakyan, sabi ni Harvey sabay turo sa Audi. Sina Tita Whitby at Elodie Jean ay nagpapakita ng paghamak noong una. Ngunit pagkatapos makita na ito ay isang limitadong edisyon na Audi A8 na may magandang plaka, sila ay kaagad na tuwang-tuwa. Humakbang si Elodie patungo sa kotse nang sumigaw siya. Inay, kumuha ng ilang mga larawan sa akin dito. Kailangan natin silang ipadala sa mga grupo ng kaibigan natin. Sumugod si Tita Whitby bago nagpatuloy ang dalawa sa pagkuha ng litrato sa labas ng sasakyan ng ilang minuto. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nagpapapicture kami? Bulalas niya habang galit na nakatitig kay Harvey. E-unlock ang damn car at ipasok na kami sa loob. Bum-ontong hininga si Harvey bago ini-unlock ang sasakyan. Matapos makita ang mag-ina na gumapang sa buong kotse ng kalahati. Isang oras para kumuha ng daan-daang larawan, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong umupo sa driver's seat. Halika, ina, kumustahin ang isang ito. Sasabihin lang natin na bumili tayo ng isang pilay na Audi para sa isang paglalakbay sa paligid ng Golden Sands ng isang araw. Sounds good. Tandaan mong ipakita din ang plaka. Matapos mag-usap ng ilang minuto at mag-upload ng mga larawan, sinabihan pa ni Tita Whitby ang kanyang mga kontak na magbigay ng likes bago masaya silang umupo sa backseat. Galit na galit si Tita Whitby nang makita niyang walang balak si Harvey na paandarin ang sasakyan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na pagod na kami? Paalisan mo na kami dito. Nagugutom na kami. I'm warning you. Kapag nabangga mo pa ang sasakyan, papaalisan kita kay Mandy. Inis na tinapakan ni Harvey ang trunk ng sasakyan. Nagpalinga-linga ang mag-ina nang makitang tahimik si Harvey. Nakakita si Elodie ng maliit na porcelain vase sa likod ng upuan ni Harvey. Ilang sulyap niya sa gamit bago siya tumili ng malakas. Ina, tingnan mo, isa itong sinaunang begonia vase. Ito ay talagang totoo. Ito ay may 1,000 taon na halaga ng kasaysayan. Sa panahon ng Braided Dynasty, ang emperador ay may dala nito nang tumakas siya sa kanyang palasyo. Iilan lang daw sila sa buong mundo. Na-auction ito para sa daan-daang milyong dolyar pabalik sa Hong Kong at Las Vegas. Hindi ko inaasahan na may makikita ako dito. Hindi magandang karakter si Elodie. Hindi rin siya maganda, ngunit mayroon pa rin siyang mga pangunahing kasanayan sa pagtatasa dahil nagmula siya sa isang top-rated na pamilya. Kinuha ni Tita Whitby ang florera bago tumingin saglit. Tama, ito yung taga Hong Kong at Las Vegas. May nakita akong pictures. Si Mandy siguro ay mayaman para makabili ng ganito ka-casual. Simula nung nilagay niya dito, dapat regalo ito sa atin. Ilalagay na sana ni Tita Whitby ang vase sa loob ng shoulder bag niya habang nagsasalita pa siya. Don't touch it. This is from someone else, likas na sabi ni Harvey. Nang bumisita si Harvey sa tirahan ng pamilyang Bolton, ibinigay sa kanya ni Azrael Bolton ang relic ng mukhang siya ay interesado dito. Itinago niya ito sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya inaasahan na mahawakan ito ng mag-ina. Sa tingin mo hindi ko alam yun. Naiinis si Tita Whitby. Sa tingin mo kailangan mo bang sabihin mo sa akin yan? Just drive the damn car already.
Since Mandy got this for us, we'll have no choice but to accept it. Si Tita Whitby ay pinalamanan ng Florera sa kanyang bag pagkatapos. Nakakita rin si Elodie Jean ng ilang butil sa armrest. Maraming bagay ang inihanda ni Mandy para sa atin, inay. Marahil hindi natin mahanap ang beads of ice ng ganitong kalidad sa Flutewell. Nakaramdam ng tuwa si Tita Whitby. What a smart girl. Paano niya nalaman na binabalak kong ibigay ito sa iyo bilang regalo mo sa kaarawan mo? Sa anumang kaso, dapat mong itago ito. I'm very happy today. Hindi ako magagalit sa iyo dahil dito. Oo naman. Masayang itinago ni Elodie ang mga butil. Si Harvey York ay walang imik. Dinala niya ang beads of ice mula sa Flutewell. Siya ay may kahulugan upang italaga ito ngunit nakalimutan ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na kukunin lang ito ng mag-ina ng walang pahintulot. Ilabas mo, malamig na bulalas ni Harvey. Ilabas ang ano. Ito ang binigay ni Mandy sa amin. We're paying her respect for keeping all these. So what if we keep them? Wala itong kinalaman sa driver na katulad mo. Kung patuloy kang magyayap-yap, hahabulin ka namin palabas sa mapahamak na sasakyan. Bulalas ni Tita Whitby. Isa ka lang maldito na driver, tapos sinusubukan mo pang kumabit kay Mandy. Pagtatalo ni Elodie. Ano, sa tingin mo ba ay sa iyo ang mga gamit ni Mandy pagkatapos ng ilang araw na pagmamaneho ng sasakyan? Hindi ka ba nakikialam? Ikaw at ang wishful thinking mo. Nakaayos na kami ni Mandy na pakasalan si Young Master John. Kilala mo pa ba kung sino si Blaine John? Hindi ka karapat dapat na paningin ang kanyang sapatos. Hayaan mo si Mandy na magpasalamat ng maayos sa nanay ko, hindi ba? Sa isang mayamang pamilya, na naginip sana siya kung ganoon. Tama, sa may asawang tulad niya, nananaginip siya. Napangisi si Tita Whitby. Napapikit si Harvey. Ikakasal si Mandy kay Blaine. Hindi ko alam ang tungkol doon. Nang iniisip ni Harvey ang sitwasyon, sinisigawan ni na Tita Whitby at Elodie ang walang ingat na driver. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa paligid ng sasakyan pagkatapos noon. Ang mga magagandang regalo para kay Harvey mula kay Kyrie Patel at sa Hermit families ay inagaw lahat ng ina at anak na babae na magkasama. Daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga bagay ang kinuha. Nakakainsulto silang nakatitig kay Harvey habang nagpapakita sila ng mapagmataas na ekspresyon. Akala nila ay masyado ng maraming alam si Harvey tungkol sa kanila. Ang mga taong ganyan ay hindi dapat pumunta sa Australian One kasama nila. Sandaling nagtama ang mata ng dalawa nang dumating ang sasakyan sa gilid ng highway bridge. Stop! Stop right now! Bulalas ni Elodie out of the blue. Bakit? You're fired. Wala kang karapatang sumakay sa kotseng ito. Umalis ka na dito ngayon din. Kung hindi, tatawagan ka namin ng mga pulis. Kayong dalawa ang kailangang makaalis, sagot ni Harvey. Ibaba mo na ang mga gamit at umalis kayo. You don't deserve to be inside. Anong sinabi mo sa amin, bakla ka? Sumabog sa galit si Tita Whitby. Napapreno si Harvey York. Gusto mo ulitin ko, sabi ko, na hindi ka karapat dapat sa kotse na ito. How dare you act all high and mighty when you're just a damn driver? I'll tell you, sigaw ni Elodie Jean sa tonong nagbabanta. Bago pa siya matapos magsalita, nabangga ang sasakyan sa likod ng isang Porsche. Napasigaw si Elodie sa galit. How dare you ram our car like that? Magbabayad ka dito. Napatingin si Harvey sa rearview mirror nang may makita siyang pamilyar na mukha. Sabi nga, medyo kinakabahan yung tao. Hindi alam ni Harvey ang nangyari. Hindi niya pinansin si Elodie at lumabas ng sasakyan na nakakunot ang noo para tingnan. Agad namang nag-iba ang ekspresyon ni Elodie matapos makita si Harvey na naglalakad palabas. Huwag mo siyang pansinin. Kanina pa kasi ayaw niyang lumabas diba? Sabi ni Tita Whitby pagkatapos ng malamig na tawa. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa loob ngayon. Umakyat si Tita Whitby sa driver's seat bago niya inapakan ang gas. Tuluyan nang ang hindi pinansin ni Harvey ang tanawin nang pumunta siya sa Porsche na nakangiti.
Kailangan mo ng tulong sa sasakyan, Miss Penny. Tanong niya matapos kumatok sa bintana ng sasakyan. Ang babae ay walang iba kundi ang isa sa mga anak ni Darius Jackson, si Penny Jackson. Hawak niya ang manibela na may magulo at gulat na tingin. Nakahinga agad siya nang maluwag nang makita ang mukha ni Harvey. Harvey, akala ko isa ka pa sa mga taong inayos ng bastard para sa akin. Bumantong hininga si Penny. Anong nangyari sa kotse mo? Kusa itong nagmaneho. Kaya ba nito? Hamalakhak si Harvey. Yeah, it's the most high-tech one of them all. I'll introduce you sometime. Hamalakhak si Penny matapos mapagtantong hindi masyadong mahilig magsalita si Harvey tungkol dito. Saan ka pupunta? Ihahatid kita dyan. Gustong tumanggi ni Harvey, ngunit napangiti siya nang makitang masama ang kalagayan ni Penny. How about this? I was just about to visit Mr. Jackson. Dalhin mo na lang ako sa lugar mo. Natigilan si Penny. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat pagkaraan ng ilang sandali bago tahimik na pinaandar ang sasakyan. May gusto siyang sabihin habang nasa daan, ngunit hindi niya nagawa. Hindi ma-worry ni Harvey na bakit ang isang tomboy na tulad ni Penny ay maglalagay ng ganoong ekspresyon. Ini-scroll ni Harvey ang phone niya habang nakangiti. Hindi ito ang unang pagkikita natin, Miss Penny. Ang iyong ama, si Eliel Braff, at Quill Gibson ay mga kapatid ko na ngayon. Kung ayaw mong sabihin sa kanila, pwede kang pumunta sa akin palagi. Baka makakatulong ako. Ano? Natigilan si Penny bago huminga ng malalim. Tama, kailangan ko ng tulong mo, Harvey. Gusto kitang maging pretend boyfriend. Boyfriend. Natigilan si Harvey bago sukatin si Penny na may magandang makeup. Huwag mong sabihing ganito kakab-Alisa dahil ang tatay mo ang nag-ayos ng date para sa iyo. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito date. He's trying to kill me here. Agad na naibuhos ni Penny ang lahat. Ang date na inayos niya para sa akin ay isang young master from the Lopez family. The Lopez family. Is that special? Biglang sumimangot si Harvey. Siyempre naman, si Penny Jackson ay nanginginig. Ang pamilya Lopez ay tinatawag ding corpse walkers. Nag-attend ako ng martial arts conference hindi pa katagalan sa Curbos. Hindi ko alam kung malas lang ang araw na iyon, pero nagka-interes sa akin ang young master na si Cedric Lopez. Wala naman akong masyadong iniwan noon. Para hindi ako maabala, nag-add kami sa isa't isa online bago ako umalis agad. Binara ko rin siya pagkatapos. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganoon karaming koneksyon para malaman kung sino talaga ako. Nagtatrabaho pa nga ang pamilya Lopez, kasama ang aking pamilya para sa negosyo. Wala akong ideya kung ano ang ibinigay nila sa aking ama para pumayag siya sa isang petsa na tulad nito. Patuloy akong tumanggi, ngunit iginiit ng aking ama na magkakaroon ako ng damdamin para sa young master pagkatapos magkita, at sinabi na ang damdamin ng mga kabataan ay nabubuo sa panahon ng pagtatagpo. Hindi niya alam na amoy formalin yung lalaki. Parang naiinis ako paglapit ko sa lalaking yun. Yung lalaki kahit ngayon lang tumawag sa akin, sinasabi na kapag hindi ko siya nakilala ngayon, papatayin niya ang nanay ko at hahabulin ako ng bangkay niya hanggang sa magawa ko. Mukhang nagbibiro siya, na sinasabi na ito ang kanilang pinakamataas na paraan ng paggalang sa isa't isa. Pero parang nakakatakot sa akin yun. Gusto ni Harvey na umiwas dahil ito ay negosyo ng pamilya. Dahil nakuha na ni Darius Jackson ang kanyang anak na babae na may asawa na siya, wala siyang makitang punto para siya ay sumuko. Pero parang medyo kakaiba si Cedric base sa description ni Penny. Bukod dito, sangkot din ang corpse walker sa insidente ni Mandy. I can help you with that, sabi ni Harvey na nakakunot ang noo. Pero sa isang kondisyon. Oo naman, gagawin ko ang lahat, mabilis na sagot ni Penny. Walang balak magpigil si Penny. Hanggat kaya niyang ipagtabuyan si Cedric, hindi rin siya papayag na samantalahin siya ni Harvey. Magpapanggap na lang siya na may multo na nagpapabigat sa kanya. At saka, kahit ano ay mas mabuti kaysa sa pagtalon ng literal na bangkay. Hinding-hindi natin maaaring gawing tunay na bagay ang dulang pagpapanggap.
Hindi mo ako maaaring samantalahin, ni hindi mo mapipilit ang iyong sarili, on me whenever you feel like it. Matigas na sabi ni Harvey nang makita ang nahihiyang ekspresyon ni Penny. Umalis ka na. Nagalit agad si Penny. Halos gusto na niyang sipain si Harvey sa mga sandaling iyon. Natakot si Harvey. Nagsisimula na siyang maunawaan kung bakit pumayag si Darius na ipakasal ang kanyang anak sa mga corpse walker sa ngayon. Kung tutusin, alam ni Darius kung paano kumilos ang kanyang anak. Sapat na para kay Penny na magpakasal sa unang lugar. Ano pa nga ba ang mahihiling ng ama? Anong biro iyon? 7:00 ng gabi, sa Red Pavilion sa tabi ng Rio River. Ang Red Pavilion ay isa sa pinakamalaking pribadong clubhouse ng Golden Sands. Ang lugar ay puno ng mga ilaw at mga taong naglalakad kahit saan. Mayaman man o makapangyarihan ang mga taong nagpakita rito. Sinasabi ng mga alamat na ang mga tao mula sa itaas na bilog ng lipunan ay mahilig mag-ayos ng mga petsa dito. Hindi pa nakakapunta si Harvey, kaya natural na hindi niya alam ang tungkol sa isang simbolikong lugar. Nagtataka siyang tumingin sa paligid ng parada ni Penny ang sasakyan sa parking lot. Pagkatapos, dinala siya nito sa isang napakaluwang na silid. Mayroong maraming mga tao sa mataas na espiritu at mapagmataas na hitsura, na parabang sila ang pinakadakilang mga pinuno sa mundo. Naghiyawan ang lahat nang makitang sumulpot si Penny Jackson. Malinaw na siya ang pangunahing karakter ng gabi. "You're finally here, Penny." Ayaw man lang umorder ni Young Master Cedric Lopez nang wala ka. "Oo nga, sabi niya ikaw lang ang makakumpleto ng pagkain dito. Mahal na mahal ka niya, Penny." Ikinwento niya sa amin kung paano siya na love at first sight nang makita ka niya. What a romantic na lalaki. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong iyon. Hindi mo na kailangang lumaban para mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay kasama niya sa pagsuporta sa iyo. Sabi niya sasakupin pa niya ang mundo para sa iyo kung iyon ang gusto mo. Pinapayagan ka rin niyang gawin ang anumang gusto mo sa negosyo ng kanyang pamilya. Nagtipon-tipon ang ilang mga babae na may mag-agarang damit at magagandang make-up. Lahat sila ay kaibigan ni Penny at pamilya. Panay ang alitan nila na parabang siguradong ikakasal na si Penny kay Cedric. Ang mga lalaki ay nakangiti lahat, at naghihintay na masaksihan ang tunay na pag-ibig. May isang lalaki na medyo maitim ang balat na nakasuot ng puting suit sa mga lalaking iyon. Nakakrus ang kanyang mga paa habang paminsan-minsan ay hinihigop ang kanyang manipis at mahabang tabako kapag tinitingnan niya si Penny na nasusunog at nagpapakita ng passion sa kanyang mga mata. Tinaas niya ang ulo niya. Ang kanyang mga kasukasuan ng daliri ay makapal at napakalaki, at kasama ng kanyang nagniningning na tingin, malinaw na siya ay isang dalubhasang martial artist. Sabi nga, naamoy ang formula ni Harvey York kahit na malayo siya sa lalaki. Tama si Penny. Literal na bangkay ang amoy ni Cedric. Matapos maramdaman ang titig ni Harvey, tumingin si Cedric. Muli siyang umiwas ng tingin ng mapagtantong wala lang kay Harvey ang espesyal. Ngumiti ng mahina si Harvey. Naiintindihan niya kung bakit kailangan siya ni Penny para maging fake boyfriend niya ngayon. Sa nakikita, nakipag-ayos na si Cedric sa iba. It was safe to say na maliban kay Penny, ang iba ay gustong-gustong pakasalan niya si Cedric. Salamat sa lahat. Pinasasalamatan ko ang iyong pag-aalala. Naghanda na si Penny para sa okasyon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. May isang bagay na hindi ko ipinaalam sa inyong lahat. Bago makipagkita kay Young Master Cedric, may boyfriend na ako. Alam ko na si Young Master Cedric ay isang natatanging tao, ngunit ang pag-ibig ay tungkol sa kapalaran. Hindi ko naman pwedeng iwan na lang ang boyfriend ko para kay Young Master Cedric, di ba? Pagkatapos, itinulak ni Penny si Harvey sa harapan bago sumikat na may matangkad na ngiti. This is my boyfriend, Harvey. Ang pinakamahusay na geomancy expert sa buong lungsod. Kung kailangan nyo ng anumang tulong na may kaugnayan sa geomancy arts, maaari nyo siyang hanapin sa Fortune Hall. Makakakuha kayo ng 20% discount kapag binanggit nyo ang pangalan ko. Natigilan ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon.
Lahat sila ay lubos na hindi makapaniwala. Maging si Cedric, na nagpapakita ng determinadong ekspresyon, ay nanatiling tahimik bago nagpakita ng malalim na tingin habang nakatitig ng madiin sa mga mata ni Harvey. Kabanata 4890. Si Harvey York ay isang kahanga-hangang lalaki na may magandang hitsura, ngunit ang kanyang mga damit ay napakasimple. Sa mga mata ng mga taong iyon, hinding-hindi titingnan si Harvey sa parte kahit na nakasuot siya ng maayos na mamahaling suit. At gayon pa man ay tinatawag siyang boyfriend ni Penny Jackson. Paanong posible? Napaka-reckless mo, Penny. Kanina ka pa naglalaro ng ganito. Isang babaeng mahaba at singkit ang mata na nagpout. Walang nakarinig niyan sa'yo. Higit sa lahat, ikaw ang babae ng pamilya Jackson. Kahit na naghahanap ka ng boyfriend, humanap ka man lang ng kalibre mo. Sa tingin mo ba tanga kami? Bakit maglalabas ka na lang ng random na tao at tatawaging boyfriend mo? O sinasabi mong si Young Master Cedric ang tulala dito? Magiliw ng ngiti ang ipinakita ni Penny nang hawakan niya ang braso ni Harvey. Hinding-hindi ako magbibiro ng ganito. Nakilala ko si Harvey online. It's what you call an online date. Kakakilala lang namin sa totoong buhay. Sobrang mahal na mahal namin ang isa't isa. Ang sabi, hindi ko pa siya naiuwi since hindi pa kasal ang pinag-uusapan. Kahit na, magkakaroon ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Nahihiyang tumawa si Penny. Likas na ng inig si Harvey matapos makita ang tanawin. Bakit parang kakaiba ang pakiramdam ng isang tomboy na katulad mo kapag sinusubukan mong umarte ng babae? Agad na kinurot ni Penny ang kamay ni Harvey na para bang nararamdaman niya ang iniisip nito. Napakasakit na ginawa niya na nakikita sa mukha. Ang bastos na tanawin ay parang magkasama talaga sila. Agad na naging malamig ang casual na tingin ni Cedric Lopez. Mabilis siyang tumayo at pumalakpak bago tuluyang nagsalita. Alright, everyone. Since may true love na si Penny, hindi ko na dapat ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Sabi nga, hindi naman tayo pwedeng umalis na lang nang hindi nakakakuha ng kahit isang kagat ng pagkain, di ba? Tadhana na lahat dito nagtitipon. Halika, halika, magpakabusog tayong lahat. Pag-uusapan natin ang lahat pagkatapos. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo nalalasing. Nakahinga ng maluwag si Penny matapos marinig ang sinabi ni Cedric. Tama, ako na ang magbabayad ng pagkain ngayong gabi. Sumama ka sa akin, Harvey. Nagpout si Harvey. Ang isang kilalang tao tulad ni Cedric ay hindi hahayaang mag-slide lang ng ganoon kadali. At muli, hindi niya ito binanggit kung sakaling magalit na naman si Penny. Isang mapaglarong tingin ang ipinakita ni Cedric habang nakatingin kay Harvey. Halika, dalhin mo ang alak. Labis siyang interesado kay Penny. Natural na gagawin niya ang lahat para makuha ang babaeng pinapangarap niya. Ito ay Golden Sands, bagaman. Hindi niya basta-basta magagawa ang anumang gusto niya gaya ng ginawa niya noon sa Kurbos. Nais niyang mag-deploy ng isang bagay na mas sibilisado. Sa isang banda, mukhang mas superior siya. Sa kabilang banda sa kamay, maaari niyang malaman ang pagkakakilanlan ni Harvey para mas madali siyang gumawa ng mga plano. Of course, he would consider letting Harvey if Penny decides that her boyfriend was also no good. Kung hindi, ang kanyang Iron Corps squad ay palaging magkakaroon ng espasyo para sa higit pang mga recruit.